Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Mga kababayan, mag-umpisa na po tayo mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong issue po na pinapuputok po nila. Lalong-lalo po yung sinasabi po ng Makabayan Black, mga kababayan, yung grupo po umano ng mga salot umano, mga komunista. Ano po ang issue po nila? Lalo-lalo kay Representative Pulong, kay Paulo Duterte, ay yung pagiging world tour, mga tambay, yung world tour remark na sinasabi nila, mga kababayan. Ito po, sinagot po sila ni Pulong, mga tambay. At komentuhan po natin ang pahayag po ni Congressman. Ito po ay nung nakaraang araw pa po ito. Talagang sinagasaan po nila ito. Talagang inadapt po nila ang isyong ito. Dahil paninira po ito hindi po ba? Tinawag na misleading o mapanlinlang ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng kanyang mga kritiko sa mga nakatakdang biyahe sa labas ng bansa. Ayon sa Davao Solon, hindi tama na tawagin itong world tour. Paliwanag ni Congressman Pulong, hindi lahat ng 17 bansa na nakalista sa kanyang travel clearance ay pupuntahan niya. Ang iba umano rito ay possible stopovers lamang. Tama po yun Dahil pagka tayo po ay bumibiyahe, kung bumibiyahe po tayo sa malalayong lugar, karamihan ng po naman yan hindi direct flight. Lalo pagka malalayo. Marami po yung stopover. Magpapalit ka po, diba? Mag-stop over ka kasi magre-refuel yan. Yung karamihang eroplano, diba? Nagkakarga ng gasolina yan. At yan po, may mga connecting flight. Hindi po ba? Kahit nga pumunta ka sa ibang bansa, kahit sa bandang west, bandang north, hindi po ba? Sa North America, ilang transfer ka dyan, ilang bansa ang dadaanan mo bago ka pumunta o makapunta sa patutunguhan mo. Lalo-lalo po sa Netherlands, kung pupuntahan niya po ang kanyang ama doon sa The Hague, sa ICC. Hindi po ba, mga kabayan? Ang hirap po sa mga tao na ito, mga tambay, lalo-lalo po sa mga komunista umano. Kung siraan po nila ang pamilya Duterte, mga kabayan, grabe po, wagas. Akala mo itong pamilya Duterte ay nagpapasarap lang po sa buhay at panay po ang labas sa bansa. Kung hindi po ba mga gago at mga hindot, mga demonyo umano mga taong ito, ikaw ba naman, kidnapin mo ang tatay, palayasin mo ng bansa, napakalayo ng pinuntahan, Netherlands, doon mo dalhin yung ama, dating Pangulo. Hindi mo ba pupuntahan yon? Hindi po ba? At itong mga Duterte, hindi naman po ito mahirap. May pera po ito. Di po ba? May mga negosyo po ito sa Davao. At may kakayahan po ito bumiyahe. At may sweldo rin po ito. At yung ginagawa ni Pulong, hindi naman po siya nagpapabaya sa kanyang distrito. Yung kanyang pinaglilingkuran sa Davao City na distrito ay maayos ang kanyang pagpapatupad, pamamalakad. Kaya nga po siya'y nananalo at patuloy na nananalong politiko sa Davao. Dahil nga po yung kanyang nasasakupang distrito ay wala pong problema. Maayos. Sa tingin ng mga kababayan natin sa Davao City, hindi sila nagkakaproblema sa kanilang congressman. Hindi po ba? Kaya nga, pati nga proyekto ng Davao City ay maayos. Hindi po ba? Ilang beses na nilang pinasyalan yan. Tiningnan yung mga flood control. Walang nakitang ghost project. Ang titibay ng mga flood control nila ron. Sa katunayan nga, meron pang nagdaang lindol. Hindi bababa sa category 7. Diba? Yung lindol. Pero, kapirasong crack at sira lang ang nakita nila ron. Hindi ba matibay? Kung yung ba'y low standard, lumindol, hindi ba magkabiyak-biyak yon? Ganun po ang proyekto ron. Kaya nga yung mga kababayan natin sa Davao City, masaya po sila ang kanilang pong
congressman ay si Pulong at mga Duterte ang nanunungkulan sa kanila. Kaya nga maunlad yung kanilang syudad. Hindi po ba? Di po ba napakataas at napakalaki ng kanilang income? Kaya nga isa sila sa pinakamalaki na taxpayer o income na nako-contribute sa gobyerno. Napakalaki po ng income at naibubuwis nila sa national. Di po ba malaking pera po ng national ang nakukuha po sa Davao City dahil malaki po ang income nila. Hindi po ba contribute ng tax, napalaki ng tax ng Davao na napupunta po sa Malacanang o sa national. Hindi po ba? Kaya nga lang po, mga kabayan, yung mga walang kasilbi-silbi na nagbibigay ng issue po rito sa mga Duterte na wala pa pong napapatunayan, hindi po natin alam kung saan dinadala. Panahon pa po ni dating Presidente Cory Aquino ay mga congressman na po at representative po ng ang mga party list po ng mga salot na mga party list sa ating bansa umano. Lalong-lalo po ang mga makabayang black umano. Ano po ang progresibo na nakita natin sa grupo na yan? Meron po ba silang nagawa na katulad ng ginagawa ng mga Duterte? Meron po ba nakita mga Pilipino? Ang tangi lang po natin na nakikita sa mga tao na yan ay manira ng manira, lalong-lalo po ron sa matitinong politiko. Lalong-lalo po doon sa maglilinis at kailangang wakasan na ang grupo ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Galit na galit po sila riyan. At lalong-lalo na kung nilalabanan mo pa ang korupsyon at nilalabanan mo pa ang bisyo na pulburon. Galit na galit po dyan ang mga komunista umano. Kaya po yung mga komunista ang bumabanat kay Pulong dahil nga po matitino silang politiko. Ayaw na ayaw po nila ng matitinong politiko itong mga komunista na ito umano. Bakit po? Bakit po natin masasabing ayaw nilang matitino? Ngayon po, laganap ang korupsyon sa ating bansa. Nakita niyo po bang binanatan nila? Binabanatan ba nila si Tambaloslos? Binabanatan ba nila si Sandro Marcos? Binabanatan ba nila si Bongbong Marcos umano? At binabanatan ba nila ang napakalalaking insurgent? Ini-impeach ba nila ang gumawa at pumirma sa GAA? Sige nga. Nakita nyo po, pumapabor sila sa mga politiko na katulad nila na mga salot umano ng lipunan natin. Hindi kaya? Diyan po sila pumapanig. Hindi po ba? Kaya nga po bira ng bira yan. Yang grupo na yan. Yang grupo na makabayang black na yan. At talagang binibigyan nila ng malaking issue. Ito po mga sinasabing paglabas ng bansa ni Pulong. Kaya po, yung ginagawa ni Pulong mga kabayan, hindi niya po yan totally gusto na lumabas madalas sa bansa. Dahil meron po siyang dahilan. Uulit-ulitin po natin, ano po ang dahilan ni Pulong para lumabas? Unang-una ang kanyang mahal na ama. Ang kanyang mahal na ama. Ang kanyang ama na pinatapon, kinidnap, na wala ng balikan sa Pilipinas. Kung yan ba ay pinakulong lang nila sa Pilipinas, pupunta ba ng Netherlands si Pulong? At dadaan ba yan sa maraming bansa na merong connecting flight? Sige nga. Magagawa po ba niya yan ng madalas? Di po ba? Bakit ang hindi kondinahin ng makabayang black, lalong-lalo itong grupo na ito? Bakit hindi nila kondinahin ang mga politiko na may pag-aari sa ibang bansa? May mga bahay, may mga condominium, may mga kayamanan sa ibang bansa, sa iba-ibang bansa. Bakit hindi nila kondinahin? At ang kinukundina nila, yung pinupuntahan yung tatay na nakakulong sa Netherlands. Pero itong mga gago na ito, itong mga hindot na ito umano, ni ayaw man lang kondinahin ng mga politiko na merong ari-arian, may kayamanan sa ibang bansa. Hindi po ba? Bakit po? Kasi tatamaan yung mga kaalyado nila. Dahil marami po yatang ari-arian si Tambaloslos sa ibang bansa. Ganon din po yata ang Pangulo. Hindi kaya? Kung si Saldi ko nga na pinupuruhan nila, napakaraming ari-arian sa ibang bansa. Hindi po ba? Ilang congressman kaya at ilang senador
Dahil ang presidente, alam natin, maraming ari-arian yan. Ilang kaya senador at congressman sa ating bansa may mga ari-arian, pag-aari sa ibang bansa na kailangan po yan matutukan. Binanata na po ng Vice President yan na ang mga politiko sa ating bansa ay may kanya-kanyang ari-arian, nagpapayaman at dinadala sa ibang bansa. Hindi po ba? Pero itong Makabayan Black na ito, wala po silang nakikitang ganyan. Dahil sila ay para po sa mga masasamang politiko umano na katulad po nila na mahigit 50 taon ng mga salot umano sa ating bansa. Yan po mga kabayan, ang komento po natin dito po sa ginagawa nila sa paglabas-labas ng bansa ni Pulong mga kababayan na never po itong kinundi na ng mismong kababayan niya na pinaglilingkuran niya sa kanyang distrito. Wala po tayong naririnig na siya po ay pinupulaan at talagang kinikriticize ng mga taga Davao City. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa mga gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. At syempre po mga kababayan, yung mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po kay Sir Eric Hercio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, si Tatay Nick ng Canada, si Nancy Lumampaw. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, manalangin po tayo mga tambay na sana po tayo pong lahat ay maingatan at ganun din po ang pamilya Duterte na tayo po ay mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po. Maligayang Pasko po. Sana po Pasko po sa atin araw-araw mga tambay. At happy holidays po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis po. Bye-bye.